Okay. Mag-una kita sa pagbasa sang aton nga text para hindi na kamunakon pagpatindogon liwat. Okay? Dunganan nato ng Ecclesiastes 1:16 through 18. Ready? Read. I commune with mine own heart, saying, Lo, I am come to great estate, and have gotten more wisdom than all that they have been before me in Jerusalem. Yea, my heart had great experience of wisdom and knowledge. And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly. I perceive that this also is vexation of spirit. For in much wisdom is much grief, and he that increaseth knowledge increaseth sorrow. Mga muyo kita. Amay namon nga langit noon, we thank you sang adlaw Ginoo sang Domingo, kung sa diin makapahuway kami sa amon kasakuon kag trabaho. Matagaan namon Ginoo tsimpo, ikaw sa pag-fellowship, kaupod Ginoo sang amon nga mga pamilya sa pagpamati sa imong nga pulong. Lord, we pray nga ikaw gid ang magatandog sa amon nga tagipusoon kag pangunahuna nga maintindihan namon ang mensahe sa sining nga adlaw. We ask for your Holy Spirit nga mo Ginoo ang maghatag sa amon sang wisdom to understand your word and to apply Ginoo. And make us worthy to receive the blessing of your word. In Christ's name we pray. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Diri kita sa gihapon sa aton nga tema sa sining bulan sang October, the emptiness of life. Ang kabuhi, kung diri lang sa kalibutan, sagi kita lagas, sagi kita pangabudlay, pero igo sa ulihi, empty manggali gyapon ang aton nga kabuhi. So, mamangkot ko sa inyo, anay. How do you measure wisdom? Anong ginagamit niyo sa pagtakos sang kaalam sang tawo? Measuring tape? Kiluhan? Kaya ang wisdom, sari-sari ang iya nga pagbalasihan. May ara nga intelligent quotient, may ara man nga emotional quotient, may ara man nga spiritual quotient. Damo-damo ang balasihan. May isa ka tawo, ang iya ngalan si William Shakespeare. Siling niya, the fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool. Amo niya ang iya balasihan sa pag-identify sang maalam kag gamay tinunan. Ang gamay kuno tinunan sa iya pamatsyag, alam na saya. Pero sa mga alam sa iya nga pamatsyag, kulang pa ya ang iya nga tinunan. May isa man din nga nagsiling si Imam Ali. A wise man first thinks and then speaks. But a fool speaks first and then thinks. Sa linga mabalaan mo kuno ang maalam, kay ang maalam kuno, nagapaminsar anay, anti siya maghambal. Pero ang gamay sang nabalaan, nagahambal siya, and then after ihambal, among pagpaminsarya. So damo-damo sang mga halambalanon nga ginabasihan kung paano magtakos kaalam sang tawo. Kung magbalik kita diri sa aton nga text, Ecclesiastes 1, ginhambal diri ni King Solomon, I communed with mine own heart, saying, Lo, I am come to great estate. Siling sang hari nga ni, nakalambot nako sa mataas nga estado, and have gotten more wisdom than all they that have been before me in Jerusalem. Siling niya, mas damo ang naangkon ko nga kaalam, compare naton sa mga tao, maupod ko diri sa may Jerusalem. Yea, my heart had great experience of wisdom and knowledge. Siling niya, damo ni eksperyensya ko, parti sa kaalam kag ihibalo sa sininga kalibutan. I gave my heart to know wisdom,
and to know madness and folly. Sila nga nagtuon man ko para mangin maalam, kag gintunan ko man kung paano mangin buang-buang. And then sila nga, I perceive that this also is vanity or is vexation of spirit. Sila nga, katalaka malanggali sa espiritu. Ang ini nga ginahimo nakon. Kay hambalya verse 18, in much wisdom is much grief, and he that increaseth knowledge increaseth sorrow. Sila nga, kung alam ka, mas nagalibog pagid ang imo nga ulo. So, ang title sang aton nga message sa subong nga adlaw, World's Wisdom is Useless. Ang kaalam nga ma-acquire naton sa sining nga kalibutan, tandaan tanda mga utod ko, is useless. Useless. Kung ang aton na hibaluan, puro lang parte sa science, parte lang sa math, parte lang sa academics, parte lang sa mga inventions, siling sang pulong sa Ginoo, that's useless. That's useless. Why? Amo nang tunaan naton subong nga mangin useless ang world's wisdom. Number one, nga anangin useless? Because world's wisdom leads to sadness. Idibot silingon kay damo na balaan mo, mas malipayon ikaw sa iban. Ang mga madamo na hibaluan, mas nagasubo pagid ang ila nga kabuhi. Ecclesiastes 1, basahon taliwat ang ginambal ni Solomon. I gave my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceive that this also is vexation of spirit. Sila niya katalaka, nagaugtas ang ako na espiritu. Kay kun madamo gani sang nabalaan naton is much grief. Grief ha, hindi brief. Grief. Anong grief? Grief kung sa Hebrew ginatawag nga kaas. It means frustration. Nagaugtas ikaw, nagaka-frustrate ikaw. Kay may gusto ikaw nga lambuton, pero wala matuman. And ang mga tao nga damo na balaan, kabalo na sila sang sala, kabalo na sila sang alang-alang, kabos. So hindi mo sila mainto. So kung maglantaw na sila sa mga bagay, nagaugtas sila. Medyo matawag naton nga perfectionist. Much wisdom is much grief. Nagasubo ang tawo kung damo iya nabalaan. Example, kung permi ikaw nagalantaw kag nagabasa sang news ngang aton nga mga officials, mga ginbutang sa pwesto, mga kawatan, anong ginabatsyag niyo? Wala ka mo gaugtas? Wala ka mo nagakaugot sa mga nagratabo? Kung magbasa ka mo kag magpamati nga ang dulot sang earthquake, may mga earthquake dire, may mga earthquake naman digto, amo ni ang magnitude, mas taas pagid, amo ni kadamo ang napatay, and then may masunod pagid nga mga earthquakes. Hindi kaihan masubuan? Information ina nga nabalaan naton. Kung kabalo kita nga ang inflation sang aton nga pungsod tama kataas, hindi ka bala masubuan? Nga ang kwarta, budlay-budlay pangitaon, pero hapos-hapos gastuhon? Ang aton nga sweldo, ahaw-ahaw lang nga bakal naton pagkaon kag bulong. Maugtas kagid. Kung makahibalo ikaw nga ang giyera sa Europe, sige gihapon, anong batsagon mo? Masubuan ikaw, maugtas ikaw. Amuning ginhambal ni King Solomon, much wisdom nagahatag sang grief or sadness. Nantawon tadi ang ginhambal ni King Solomon sa may Ecclesiastes chapter 2. Siling ni King Solomon, siyempre hari siya, maalam siya, and kabalo siya. Nga kung matapos ng iya kabuhi, ipasaya malang ini sa masunod sa iya. And then amuning ginakasubuan niya. Sila nga verse number 18. Lantawan niyo bala, pakadto ini sa idalom nga verse.
Siling niya, "Yea, I hated all my labor, which I had taken under the sun, because I should leave it unto the man that shall be after me." And ang ginapaminsarya na, ang iya nga bata, nga dungol, nga amusi, Rehoboam. Siling niya, ibilin ko ni sa bata ko nga maghari man siya. Ano ni himuan niya? Ano ni matabo sa amon nga pungsod? Wala ni sa abilidad, wala ni sa disiplina, pero pakapton ko siya sang akon nga manggad, sang akon nga posisyon. Gugtasa. And then siling niya, verse 19, "And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool?" Sino nakabalo nga mangin maayo ni siya nga tawo or mangin buang-buang ni siya nga leader? "Yet shall he have rule over my labor, wherein I have labored, and wherein I have shewed myself wise under the sun, this also vanity." Sila nga, yawan ko kapangabudlay sang mga manggad nga matipon ko, yawan ko halong sang akon nga reputasyon, tapos siya mabulo sa akon, gubaon niya ang akon nga ngalan. And then verse number 20, "Therefore I went about to cause my heart to the despair of all the labor which I took under the sun. For there is a man whose labor is in wisdom, and in knowledge, and in equity, yet to a man that hath not labored therein, shall he leave it for his portion. This also is vanity and a great evil." Silang iyawan ko pangabudlay, pero ibilin ko malang sa tao nga wala nagtrabaho, wala nagpangabudlay, wala siya nagnikasog sa sininga manggad nga ako ibilin siya. Kanami siya ba? Manigalain buot ni King Solomon, nagapangasubo siya. Verse number 22, "For what hath man of all his labor, and of the vexation of his heart, wherein he hath labored under the sun? For all his days are sorrows, and his travail grief. Yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity." Sila nga, may mga times nga hindi ko katulog sa kagabihon, grabe ang stress ko, para maangkon ko ining akon nga posisyon, manggad, kag puder. Pero ibilin ko lang sa wala nagpangabudlay. Di bala? So ang butsalingon sini, the more one learns, the more one realizes how much remains unknown. Di bala? Kung damo nabalaan mo, maintindihan mo galing nga, ay, damo pagid gali, wala ko nabalaan. Di nagasubo kapagid nga nagasubo. Mayo pa na iya ang mga bata. Lantawan niyo bala mga bata? Di bala kanami sa ila kay wala sila ya problema. Mambal ka lang ya, lizard, yay! Clap na sila dayon. Mambal ka, spider, dudo, okay na sila ya. Wala na sila paminsar kung ano naman ang trabaho buwas. Kung paano naman itong masulbar ang ini nga trabaho. Wala na sila labot. Amo na nga may saying nga, ignorance is bliss. Di ba la? Mas malipayon ang taho nga gamay na balaan. Because gamay iya nga ginaugtasan. Sang sa kadamo sang imo nga nabalaan, pero damo man ang imo nga ugtas. Di ba la? Sa aton amo na Damo ang ugtas naton because sa mga nabalaan naton nga mga bagay nga gintudlo sa aton. Ang mga bata, di ba la? Sang gamay ta, tudloan ta sang nanay ta nga guwapo kita, guwapa kita. Pag kadto ta sa eskwelahan, tudloan kita sang eskwelahan, ngang tao nag-alhin sa amo. Hindi malain buot nyo? Nga guwapo ikaw kag guwapa nga amo? Malain gid buot mo. Tudloan ikaw sa eskwelahan sang simple math. Plus,
minus, divide, and times. Sang sugod-sugod ka pa lang, budlayan ka. Pero sang nabalaan mo na ni, lipay-lipay ka. Way kagali kabalo, kay gamiton lang to para tudluan ka pagid sang bag-o naman nga lesson, algebra. Di ba la? Ginapiparar ka sa math para sa algebra. Pagkabalo mo sa algebra, way kakabalo ang algebra, gamiton gali kay tudluan ka naman sang trigonometry. Pagkabalo mo sang trigo, gamiton naman na kay para tudluan ka naman sang wala mo nabalaan parte sa geometry. And then physics, and then calculus, may integral, may differential. Wala untat nga pagtuon. Pagka-graduate mo, maugtas ka, ay pagtrabaho mo, igo mo na balaan, ang mga ginasweldohan mo, dako pa sweldo sa imo. So una, pagka-graduate ko, pagkatrabaho ko, obra kami sa opisina. And then kami gapang sweldo sa mga construction worker. Kami gimo plano. Di ginaser-ser kami sa mga laborer. Igo ko sumahon. Ay, nagkuila sweldo compare sa hamon. Hindi ka magugtas na. You see? Kung damo ang nabalaan mo, mas damo ang ugtas mo. Himo ka negosyo. And then yawan ka pulaw bugtaw. Bayad ka sang tax nga dako-dako. Igo ulihi, balaan mo, ginakawat man lang sa mga buaya sa gobyerno. Hindi ka mag-ugtas. Masubuan ka gid. So, paano naton ma-remedy ining wisdom sang kalibutan nga useless nga nagahatag sa aton sang kasubo? Siling ni Paul sa may Philippians 4, verse number 4 through 8. Ano nga aton nga himuon? Siling niya, we should rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Hindi ta malipay nga damo na balaan ta diri sa kalibutan or alam kita or taas aton grades or mambal kita bi nga may highest honor kita. Hindi na sa guarantee nga mangin successful ikaw sa imo nga pangabuhi. Ang ginatudlo sa aton sa pulong sa Ginoo ng aton confidence dapat ara kay Jesus, hindi sa aton nabalaan. Sila niya, verse number 5. Let your moderation, your patience, your attitude, your hope be known unto all men, the Lord is at hand. Ang aton paglaom bilang isa ka Kristohanon or anak sang Dios, hindi sa aton nabalaan, kundi sa aton nga Ginoo nga lapit sa aton nga magbulig. The Lord is at hand. Verse 6, hindi kita mag-worry sa hindi importante nga bagay. Mga bagay nga hindi naton makontrol. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ang aton paminsaron, perme, nga dapat lapit kita sa Dios, kag ginasugid ta sa Dios ang aton nga mga problema, kay siya ang aton nga manugbulig. Verse number 7, and the peace of God. Kung ang wisdom sa sining nga kalibutan nagahatag sa aton sang kasubo, ang aton nga Dios nagahatag sa aton sang kalinong kung magsalig kita sa iya. And the peace of God, which passeth all understanding, it means ang kalinong sang Dios nga hindi mo mahangpan. Hindi mahangpan sang kalibutan kung paano na naton maangkon. Hindi ma-explain sang world's wisdom. The peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Sa kay Jesus lang ang aton nga kalinong. And then siling niya, ari aton himuon. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, things are just, things are pure, things are lovely, things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise. Ano ang bali Paul?
amo ni ang aton paminsaron permi. Think on these things. Ining mga importante nga bagay, mga langitnon nga bagay, nga iya sang Ginoo. Hindi kaalam diri sa kalibutan. Mga utod ko, hindi naton kinahanglan mabalaan ang tanan. All we need to know kung sino ang tugyanan ta sa aton kabuhi kag future. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Si Jesus nagsiling sa may John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang kaalam nga iya sang kalibutan, hindi makahatag sa aton kalinong. Hambal gina ni Jesus, not as the world giveth, kundi ang kalinong nga iya sang Dios ihatag ya sa aton nga mapahamtang ang aton nga kabuhi. Number 2, ang world's wisdom is useless. Because world's wisdom leads us to sinfulness. Ang kaalam nga iya sang kalibutan nagatulod sa aton nga maghimo sang sala. Di ba la? Kung hindi useless ang wisdom sang kalibutan, tani nagtarong na kita tanan sa tanan nga gintudlo sa aton sa eskwelahan. Tani nagbuot na kita. Tani naging righteous na kita. Siling diri sang James 3, verse number 14. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above. Atong mga hisa, hindi nahalin sa ibabaw. Atong mga strife, hindi nahalin sa ibabaw nga wisdom. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, and devilish. Ang wisdom sa sininga kalibutan, ang mga nabalaan ta. Yawan noon siling sang pulong sang Ginoo. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Wala ka muna tingala, mga utod ko, nga ang Pilipinas, ginakilala nga the only Christian nation in the Far East. Christian nation. Di ba lang kung ang mga Christian, kung Kristiyano ikaw, nagapanabog ikaw demonyo. Pero diri sa Pilipinas damo sang ghost project. Paano ina magtugma? Christian kita nga nasyon pero pinakakurap kag pinakakawatan nga pungsod halos sa bilog ng kalibutan. It's useless. Ano tong ginatudlo sa aton sa eskwelahan? Nga GMRC. Wala gyapon pulos. Because world's wisdom is useless. It's devilish. It's earthly. Sensual. Di ba la? Lantawan nyo bala ang mga presidente naton, kag tanan niya nga mga cabinet members, mambal mo nga mango na sila? Pirti na sila ka-bright? Grabe na ang mga grade nila sa ila eskwelahan, mga doctorate, ina sila. Hindi na sila mango. Pero, ano ta subong? Pigado gyapon, korap gyapon, dungol gyapon ang aton nga pungsod, ang aton nga kabuhi. Wicked gyapon. May ginistorya si Jesus, may ginhambal siya nga isa ka parable in Luke chapter 12, the parable of the rich fool. Pero minyo man siguro ini nabatian. Pero may ara kita nga ang gulo nga dapat matun-an sa siningation. Saling ni Jesus, ang duta sang isa ka manggaranon nga tawo nagpatubas sang damo-damo. And then nanumdom siya sa iya kaugalingon nga nagasiling, anong akon nga himuon because wala nako sang lugar pa
nga isudlan sang akon nga produkto. So, may ara sa nga problema. Pero ini nga problema, maayo. And then sila niya, this will I do. Now, gusto ko nga i-focus ninyo inyo kaugalingon, paminsaron, sa strategy sang sining manggaranon. Mabalaan nyo kung maalam siya, kung hindi. Sila nga mo ni akon himuon. Gubaon ko ang akon gagmay nga budiga, and then magapatindog ako sang dalagko pagid nga budiga. And then dira ko ibutang ang tanan ko nga mga prutas kag mga produkto nga maangkon. Sa inyo pamatsyag, maalam or mango? Maalam. Maalam gid saya katama. Nasulba kaya problema, and then makapreparar pa sa masunod nga negosyo. Madako pagid kag ma-expand. Iya nga ginansya. And then sila niya, and I will say to my soul, soul, thou hast much good. O, damo na. Nakaginansya na sa. Much good laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Ang question ko di, paano siya makaginansya kay nagpatindog sa gani isang lagko nga budiga? So nagasto na siya. Paano siya nakaginansya? Ang iya nga teknik nga pagpatindog sang budiga nga lagko, hindi pato amoto ang wisdom niya. May ara pagid siya teknik nga grabe. Nga magdako pagid iya nga ginansya. Kabalo kamo kun ano? It's hoarding. Bala niyo kanong hoarding? Ang produkto taguon sa mga budiga, dugay-dugay, para kung kulang ang supply, mamahal ang mga balaklon. Di ba la? So, dara iya na ipagwa. Baligya iya mahal. Pero, kwa iya barato. Nga nagpatindog sa sang lagko nga budiga, kung hindi iya malang pagsudlan. Hoarding. You see? And, sa inyo pamatsyag, is hoarding a sin? Or hindi? Nang tawon ta, RA number 7581. Now, diri ni sa Pilipinas. Ang hoarding is illegal act of price manipulation. Nakasala kita sa aton nga pungsod. Another RA number 12022. Economic sabotage. Sobra 10 million ang penalty sina. So nakasala kita sa gobyerno. How about sa aton nga Ginoo? Kadumdum kamo sa Old Testament nga ginhambalan sila sang Dios sa may wilderness, maulan sang mana, angels food. Pamuluton nyo sa duta, wa kamo para lang sa sining nga adlaw. Di ba la? Amo nambal sa ila sang Ginoo. Anong ginhimo sa mga tawo? Nagtipon sila sang damo-damo para sa mga masunod nga mga inadlaw. Igo paglantaw nila, ginuludan ang ila gintipon. So ano inangbot silingon? That's greed, covetousness, and lack of faith. Wala sila pagtuo sa Dios nga nagmando sa ila. Nakita na gani nila nga nag-ulan na gani isang pagkaon. Wala kapagid salig sa Dios nga naghatag na sa imo subong. So, actually, ang manggaranon nga tawo, maalam siya. Pero iya kaalam, world's wisdom. And then siling sang Dios sa iya, God said unto him, thou fool, buang kay mo ya. Kaya ini nga gabi, kwaon ko ang imo nga kalag. Kag kay sino mo inaibilin ang imo gin pangabudlayan. You see? World's wisdom is useless. Ginatudloan niya kita magminarot, ginatudloan niya kita
himo sang malain, magbinutig, tudluan niya kita makasala. 1 Corinthians 3:19, for the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Ginakwa iya ang mga maalam sa ilang nga pagkamaro. You see? Nantawa ba lang kalibutan? Nag-imbento sila sang internet para maghapos ang obra. Ang nag-imbento sa internet, siya man to nag-imbento sa mga virus para maguba ang internet. And then siya man to mag-imbento sang antivirus para makahiuto ang virus nga iya ginimo. So makaginansya naman siya, makanegosyo naman sa sang bag-o. So binuang. Bangod kay may mga internet, may mga laptops kita subong, nagatrabaho kita sa online, digto naman nagsululod ang mga cyber crimes, di ba? Mga scams, mga cyber libel, mga fake news. Imbis nga mag-ayo aton kabuhi, naglaot na gid ang tawo. Wala yan nasulbar ang problema sang tawo nga among sala kag pagpakasala. Now allow me sa pagpakita sa inyo sang gamay nga video, short video nga ini exaggeration lang nga daw amo ini kaanggid ang aton nga kabuhi or ang world's wisdom sa aton nga pagpangabuhi. I hope may ara kita nga sound. Okay? Istorya ini ni Dolphy kag ni Redford White. Isa ini ka lango-lango nga istorya. Lantawan niyo lang. Nangangati. May gamot tayo dyan. Mga herbal ba yan? Herbal. Kasi nangangati ko, di mawala. Nagpatingin na ako sa doktor, binigyan ako ng gamot. Parang hindi tumatalab eh. Kailangan dyan herbal na. Ano ba ang gamot sa pangangati? Ito. Yan? Ito, kahit anong kati. Paano ginagawa dyan? Ay, pupunas mo lang to. Pupunas lang? Kahit higan pa ang nangangati, kaya nito. Ganon? Magkano yan? 500. Kamahal naman, 500. Kamutin mo ng kamutin. Sige. Hindi ako makakatulog eh. Kasi ng kati eh. Pupunas lang. Pupunas lang yan. Ganyan kasimple. Ba? Okay nga. Wala ka. Sige. Okay. Thank you ha. Okay. Teka pare. Parang napapanguwi ko. Side effect yan. Ha? Side effect. Ba? Yung pinunas mo, Ano ba? oh, Anong gamot dito? meron tayo niyan. Ano yun? Totoo. Wala. Ha? Iinumin na to. Iinumin? Yes. Tanggal yan. Tanggal? Ano iinumin? Kano yan? 1,000. Mahal naman. Oh, di manginit ka na manginit. Sige, kukunin ko. 1,000. Inumin yan? Iinumin na. Okay na. Gumaling na. Andali na. Parang nangungo ako. Side effect niya. Kahit may, Ang ininom mo. anong nangungo? Meron tayo niya. Bakit gano'n? Ay, sorry. Ito lang. Ha? Ito lang, nangungo ako. Oo. Madaling ang gumutin niya. Dahil dito, Ano yan? 1,500. 1,000 ba yan? Mahal naman. Mahal.
Yan. May ano na. Ano? Yata mo. Ang ako hindi ko. Uyain mo lang. Hello. Ba? Okay. Okay. Salamat ha. Teka, ba't nangati na naman ako? Ay, side effect yan. Anong inuya mo? Bakit bumalik eh? Oo nga, may gamot ka naman binili na, di ba? Tuloy-tuloy mo lang yan. Teka muna. Meron ka mang gamot sa bukol? Ayan na muna tayo. Ako meron. I hope nga naintindihan ninyo ang gamay nga video. Doon mo naton kabuhi. Do ginainto lang tabalan sang kalibutan kag nagabalik-balik lang kita, wala masulbar aton problema. Ecclesiastes 1:14 and 15, I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. That which is crooked, sila nga ang mga tiko, cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. Kita na ginanaton nga tiko, babudlay gidya tadlungon kung using ang world's wisdom. Kung basihan naton nga mga politiko, di bala, kabati ka muna nga nagahatag sila assistance, ginatawag na nila nga AX. Sino kabaton AX? Wala diya kalambot sa inyo? Batian lang na, pero wala nagtupa, no? How about AKAP? Sino kabaton na AKAP? O, sino Johnny ito? Nakabaton siya. 4-piece. Damo? Oh. Bulig na tani sa tao. Pero kung ang tawon mo, ang iba nagatinamad. Wala nagaobra. May 4-piece naman. Masugal na lang nga masugal. Imbis nga makabulig sa tao nga mag-ayo iya kabuhi. Naglaot nagid ang aton nga kabuhi. Lantawan niyo sa US. Ang US, first world country. Mambal na ton nga educated na sila nga mga tao, mga alam. Pero magkadto kato, ginabaisan pa nila hasta subong kung ang abortion insakto or hindi. Ginabaisan pa nila ang LGBTQ kung sakto o kung hindi. Ginabaisan pa nila kung may Diyos o kung wala. Amuna sila kamango sa tubangan sang Diyos. Pero alam na sila sa kalibutan. World's wisdom leads us to sinfulness. Proverbs 3:5-7. Ari ang remedy naton. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Ang tao nga believe sa iya kaugalingon nga kaalam, wala na naiagasalig sa Ginoo. Iti masarangan niya naman. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways you acknowledge Him, and He shall help you. He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Hindi kita mangin maalam, suno sa aton nga pamatyagan or hibalo. Fear the Lord and depart from evil. That is why gambal sila, ang abortion hindi niya sala. Hindi na iya taho ang imo ginapatay. Hindi pa na iya taho ang sasulod sang tiyan. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Si Jesus nagsiling sa may Matthew chapter 22. Ang istorya sini, may group of Pharisees nga gusto nila dakpon si Jesus sa sugilanon. And then planuhan nila kung ano ang himuon. And then ang una nila diri nga pamangkot kay Jesus, verse number 15. Then went the Pharisees and took counsel how they might entangle him in his talk. Siling sang isa, is it lawful to give tribute unto Caesar or not? And then si Jesus sa iyang kaalam, heavenly wisdom, nagsabat si Jesus
sa wala nila maekspektar nga sabat. Siling ni Jesus, ihatag mo kay Caesar ang iya, ihatag mo man sa Dios ang iya. And then another question, nag-question sila about resurrection. Na nabasahan yun sa Bible? Nga, ang isa ka babae, may bana, ang iyang bana napatay. Sa ilang nga culture, ang manuble sang sila nga babae, ang iyang manghod. 7 sila nga mag-utod, napatay ang anom, hasta nakalambot sa pinakamanghod. Ang pinakamanghod, amo ang nangasawa, sang asawa sang iyang mga magulang. Ang question sini nga tao, in the resurrection, whose wife shall she be of 7? For they all have had her. Sa pagkabanhaw, kay sino siya asawa? Kay 7 sila nang inasawa ini nga babae. Ano sabat ni Jesus? Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. Ano daring bot sa lingon ni Jesus sa mga utod ko? Nga kung kaisa, maalam kita sa mga butang nga iya sang kalibutan. Damo ato nabalaan. Pero wala kita may nahibaluan parte sa pulong sa aton nga Ginoo. Number 3, why world's wisdom is useless? Because world's wisdom leads to suffering. Nagadulong sa aton nga mag-antos kita. Siling sa Ecclesiastes 1 verse 18, for in much wisdom is much grief, and he that increaseth knowledge increaseth sorrow. Anong sorrow? In Hebrew, ginatawag ini nga makob. It means pain. Kung damo ang nabalaan mo, nagadamo man ang kasakit, nagadamo man ang aton nga pag-antos. Sang time nga ginbutang si Adan kag si Eva sang Dios sa may Garden of Eden. Ginambalan sila sang Dios sang isa ka mando sa tanan nga prutas pwede niyo makaon. Pero ang ini nga prutas, the tree of the knowledge of good and evil, hindi niyo pwede kaunon. Kay once makaon niyo ini, sigurado gid nga mapatay kamo. Now, ara sa may Garden of Eden, ang tree of the knowledge of good and evil. Ato digto ang knowledge. Karon, gininto sang manog or sang panulay si Eve. Balaan nyo man ang istorya. Verse number 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. Remember, this is the tree of the knowledge of good and evil. Sila nga dumakapaalam ini sa akon. Ginkaon niya, ginhatagman sa iya nga bana. Ano ila sala? Bangod kay gusto nila mag-alam sini nga kalibutan. Wala sila nagtuo sa Dios. It's the sin of unbelief. Excuse me, anay. Nadula na ang pagtuo nila sa aton nga Ginoo. Digto na nagsaylo sa kalibutanon nga kaalam. Ano diyon ang natabo sa ila? Nagkadto ang Dios sa ila, kagin pamangkot. Paano niyo nabalaan nga hublas kamo? Di bala mo na? Siling sang Dios sa ila, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children. Bangod kay ginkaon ni Eve ang tree of the knowledge of good and evil, nagsugod ang iya nga pag-antos. Sorrow. Kay Adan naman, ginambalan siya sang Dios, curse is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread.
Matingala kita nga magtrabaho, kabudlay, nga abudlay mangita kwarta. It is because curse ina sang Dios sa aton halin sa ginsuguran pagkasala sang tawo. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt return. Hindi lang suffering diri physical. Ang ginambal sang pulong sa Ginoo, mabalik man ikaw sa gihapon sa yabok. Mapatay ang tao. Bago mapatay ang tao, maanto siya sang balatian. Proverbs 14:12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ang kaalam sang tao, abaya intsakto. Ang punta gali sina kamatayon, pag-antos, paghinulsol. Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Bangod sa sininga sala, nagaantos kita subong. Sa una, sa may Garden of Eden, wala man to aircon, wala man to sila gaantos. Subong, wala lang aircon, gaantos na kita sang init. Gaantos na kita sang hindi komportable nga pangabuhi, di ba? Bangod ina sang sala. Gaantos kita. For that all have sinned, siling sang pulong sa Ginoo. Kag bangod sang sina nga sala, mabayad kita. Nabayad kita sang kamatayon. The wages of sin is death. Kag sa pagkatapos sang kamatayon, siling sang pulong sa Ginoo, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Hukman sang Dios ang tawo. Kag ang tawo, bangod kay may sala siya, according sa Revelation 21:8, ang mga mahinadlokon and the unbelieving. Here's the word, unbelieving. Di ba mo ni sala ni Adan kag ni Eva? Wala nila gintuman ang Dios because of unbelief. Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Magaantos ang tawo sa ikaduhang kamatayon. World's wisdom leads to suffering. Now, paano naton ini masolusyonan? Si Jesus naghatag sang solusyon. Siling nga sa may Matthew 7, therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. Ano ang solusyon? Ang pulong ni Jesus. Kung may ara kita pulong ni Jesus kag ginatuman naton, paanggid niya kita sa maalam nga tawo nga nagpatindog sang iya balay sa ibabaw sang bato. Nagabot ang ulan, nagabot ang baha, naghampak ang mabaskog nga hangin kag naigo inang balay. And it fell not, for it was founded upon a rock. Ang solusyon, mga utod ko, hindi kaalam sa kalibutan, kundi pulong kag kaalam sang aton Ginoong Hesukristo. Anong ginhambal ni Jesus? Ginhambal niya sa may John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So dapat hibaloon pa na ang mga pulong ni Jesus kay amo ina ang solusyon sa aton nga problema. He is the way, the truth, and the life. Sila niya sa may Acts 4:12, there is none other name under heaven given among men para maluwas. In John 3:16, He said, you believe in me. Magtuo kamo sa akon para makaangkon kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan. And ang tuuhan naton ang iya nga ngalan. And we know His name, Lord Jesus Christ. Jesus means God, my Savior. And Christ means the only one. And Lord means the Master. So kung magtuo kita sa mga ginapanghambal ni Jesus, kag sa ngalan ni Jesus, madula aton nga pagantos. Madula ang penalty dito sa may lake of fire, suffering forever.
Si Jesus nagsiling sa may John 6:63, "It is the Spirit that quickeneth." Ang aton nga lawas, ang aton ihibalo diri sa kalibutan, wala na sang ginansya. "It profiteth nothing. The words that I speak unto you," ang pulong nga ginahambal ko sa inyo, "they are spirit and they are life." Amo ina ang pinaka-importante sa tanan. Before ako mag-end, gusto ko i-bilin sini sa inyo ining istorya about the story of the greatest fool. I believe nga na wali ko na nadigto sa time sang Ciudad de Iloilo. Pero gusto ko i-connect sa aton nga lesson subong or aton nga topic subong about wisdom. May isa ka clown sa isa ka ginharian sa isa ka hari. Ang hari na-amaze kag na-believe sa sininga clown. Because every time magkadto siya sa sininga clown, na-amaze gid siya sang humor sang sininga clown. And then, bilang reward sang hari, gintagaan siya sang staff sang isa ka hari. Siling sang hari, "Amo ni ang reward ko sa imo because you are the greatest fool." Amo ning imo nga title. You are the greatest fool. Kag sa imo nga kabuhi, kung may makita kapagid nga mas greatest nga fool sa imo, mas great nga fool sa imo, ihatag mo ini sa iya. And then ginbaton man ini sang sini nga clown. Nagabot ang malawig nga panahon, ang hari nga naghatag sa iya sang staff nagmasakit. Ginpatawag ya ang tanan-tanan nga involved sa iya nga kingdom. Ginpatawag ya to mga soldiers, ang generals, ang iya nga mga cabinet members and officers. Upod sa sini nga clown. And then ginpabilin niya ang mga tanan-tanan niya nga mga ibilin, mga manggad, mga trabaho, mga responsibilidad. And then siling niya, "Ibilin ko ni sa inyo para makapiparar kamo. Kaya ako, malakat na ko, kag hindi na magabalik." And then nagtindog ang ini nga clown. Nagistorya sa hari. Siling niya, "Mahal na hari, may mangkot lang ko sa imo. Sa imo pagkabuhi diri sa kalibutan, halos tanan nga preparasyon ing grande. Preparasyon para sa imo nga pagkaon, ginapiparahan ikaw. Magkadto ikaw sa iban nga pungsod, gabi imo preparasyon sa bayo, sa mga dalaloon. Pero mamangkot ako sa imo, mahal na hari. What preparation you have made to enter heaven?" Ano ya imo ginapiparar sa pagsugata sa pihak nga kinabuhi? Siling sang hari nga masakiton, "Nothing." Why? Why ko kapiparar? And then ginkuha sang sininga clown ang iyang staff. Kagindaho sa hari, kag nagsiling, "You are the greatest fool. You are the greatest fool." Ikaw ang pinakagrabe nga buang. Mga abyan, mga utod, hindi mo na kinanglan manginahari or manggaranon para maging greatest fool. Kung wala ikaw Jesus sa imo tagipusoon, kag wala ikaw relasyon sa iya, you can be the greatest fool. World's wisdom is useless. Number 1, it leads us to sadness. Number 2, it leads us to sinfulness. And number 3, it leads us to suffering or sufferings, to suffer. Though earth's finest thinkers proclaim you applaud, you may be wise in this world, but foolish before the Lord. Mga muyo kita sa siningation. Langit no namon nga may, we thank you Lord sang imo nga pulong kag mensahe nga ginbilin sa amon sa sining adlaw. Natun-an namon
nga ang kaalam nga yari diri sa kalibutan kag ang tanan Ginoo nga ihibalo kag impormasyon nga amon ma-acquire. Makabulig man gid Ginoo sa amon nga pangabuhi, pero hindi Ginoo makabulig sa amon sa pihak nga kinabuhi. Lord, help us understand nga mas labing importante sa tanan ang kinaalam nga langit nun. Kag ang kinaalam nga langit nun, amo ang pagkilala kag pag-angkon sang personal nga relasyon sa imo nga anak nga amo si Kristo Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas. Kung wala kami sang amo sina nga relasyon, kami ang pinakagrabe nga buang sa sini nga kalibutan. Pwede kami mangin pinakamaalam, pinakasikat, pinakamanggaranon, pero kami man ang pinakaimol sa imo atubangan pila ka adlaw kung wala kami nakaaman sang sini nga bagay. Lord, ginabilin ko ang desisyon sa tagsa ka tagipusoon sa mga tao nga nakabati sang sini nga mensahe. Bisan pa ang desisyon sa tanan nga mga Kristohanon kag imo nga anak nga kun ano ang amon nga i-focus sa amon nabilin nga kabuhi diri sa kalibutan. Maga-focus kami bala sa kaalam nga diri sa kalibutan nga may ara sang limitasyon. Makahatag sa amon sang kasubo, makatulod sa amon sa pagpakasala, kag makahatag sa amon sang pag-antos Ginoo. Bangod kay nagapalayo kami sa imo. O kung maga-focus kami sa langit nun nga kaalam nga paghibalo sa kay Kristo Jesus kag sa iya nga mga kabubuton. Kabay pa Ginoo, mangin maalam kami sa pagpili kag sa paggasto sang amon nga kabuhi. And Lord, i-bless man kami sa matag adlaw-adlaw nga tanan sa amon nga mga desisyon. Kabay makahuman kami sang wise decisions in life so that makilalaan kami nga kami mga anak sang Dios. Ining amon pangamuyo sa ngalan sa amon bugtong nga manluluwas Kristo Jesus. Amen.